Now, ano makikita natin dito? No? Sinabi ko that in Daniel chapter 1, God is sovereign. Everybody say, God is sovereign. Kasi kahit na itong 4 na kabataang Hudyo na ito ay na-deport doon sa Babylonia, no, signifying the system of the world, the territory of the enemy, God is still sovereign in their lives. Pinatunayan ng Diyos, siya pa rin ang hari. Siya pa rin ang makapangyarihan. At merong 4 na kabataan na sa kalagitnaan ng teritoryo ng kaaway, nag-excel at naipakita ang kanilang katapatan sa buhay na Diyos. Alright. So, ang tanong ko po, how do we usually respond when we are being tempted to compromise our faith? Maraming pagkakataon na nalalagay tayo sa sitwasyon na mapapakompromiso ka sa pananampalataya mo. Ano ibig sabihin ng compromise? Lowering your standard. Ibinababa mo yung standard mo para lang ma-please mo ang gusto mong i-please. You know, compromise is a very, very dangerous sin. Solomon failed yung kanyang pagiging hari because of this one word, compromise. He started good, but he ended up not good because of compromise. He compromised the word, the commandments of the Lord. How many of you knows King Solomon? There are many who started good but ended up not good. Just like Samson, one of the judges of Israel. He started good, but also because of compromise, he ended not good. King Saul started good, but he ended not good because of compromise. Now, all of us are vulnerable. Lahat po tayo ay pwedeng malagay sa ganitong kalagayan na mapakompromiso ang ating mga pananampalataya. But we will learn something from the lives of Daniel and his 3 friends. Amen ba? Next question, what must the believer do to give glory to God in the midst of the surrounding that we have? Sino ba sa inyo naniniwala na ang ating pong kapaligiran ay talagang, kumbaga sasabihin mo, toxic. Ang daming, ano ba? Andiyan ang tukso, nandiyan ang kasalanan, nandiyan ang kasamaan, nandiyan ang works of darkness, no? Ngayon, ang tanong, ano dapat? What must the believer do? Ano dapat ang ginagawa ng mga mananampalataya na tayo nasa kalagitnaan ng ganitong surrounding? Hallelujah. I remember, pinag-pray natin, isang kapatid natin, na siyempre, hindi maiwasan sa kanyang trabaho. Yun ang trabaho niya. Nakalublob siya dun sa ganong klaseng trabaho. How can God protect you? Well, God can supernaturally intervene. Amen. Na hindi ikaw yung matatransferan, kundi ikaw ang mag-i-impart ng light at ng glory. Amen po ba? Number 3 question. Have you experienced the sovereignty of God in the middle of adverse situation? Yung bang sobrang tindi ng sitwasyon pero nakita mo, ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Now, let us look at what Daniel and his friends did when faced with a difficult situation. Tingnan po natin kung anong ginawa ni Daniel at nung kanyang 3 kaibigan. Now, Daniel and his friends were chosen to be at the king's service, but they have to be reprogrammed to be fit according to the standards of the system of Babylon, which we call the system of the world. Sabi doon sa Daniel chapter 1 verse 5, no? Daniel chapter 1 verse 5. The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. Rarasyonan sila ng pagkain, no, na galing doon sa kusina ng hari. Pagkain at alak. Ibig sabihin kung ano ang meron na supply doon, no? Which sa utos ng salita ng Diyos sa mga Hudyo, they are unclean. But these 4 friends will be forced to eat, kainin at inumin yung manggagaling dun sa kusina ng hari. And they were to be trained for 3 years and then they would enter the royal service. Kita nyo, pakakainin sila ng hindi nila kinakain dahil pinagbabawal ng Diyos sa kanila. Tapos sila ay
ire-reprogram sa ilan? 3 taon. Ibig sabihin talaga, sabi ko nga kanina, gagawin kang bagong tao. Aalisin ka. Alam niyo yun, merong mga ganong mga system eh. Even, I have heard, talagang when you enter their organization, when you enter their brotherhood or whatsoever, or the military, ire-reprogram ka talaga. Kailangan sumunod ka dun sa sistema. No? Meron po mga ganon. Sabi niyo sa Daniel chapter 1 verse 5 sa Tagalog, iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. So ano yung lesson number 1 na makikita natin dito sa Daniel chapter 1? Unang-unang aralin na pwede nating kunin dito. Daniel and his friends showed faithfulness to God and integrity. Amen po ba? Everybody say faithfulness. Everybody say integrity. Katapatan sa Diyos. Kahit na nando na yung offer, masarap ang buhay dito, masasarap ang kakainin dito, libre ang lasingan dito, libre ang training dito. Di ba? Pero hindi po natawaran ang katapatan ni Daniel at ng 4 niyang kaibigan. Katapatan sa Diyos. At yung tinatawag na integridad. You know, the word integrity is very, ewan ko kung na-admire pa tong word na integrity sa mga ganitong kapanahunan. Lalo na pag pinag-usapan ang Amen po ba? How many of the believers can still show faithfulness to God and integrity kapag na-ofera na? At kapag naisip na yung pleasure, pag naisip na yung, di ba, comfort, meron pa sinasabi, future of the family, I want to secure the future of the family. You know, God, in this life, sometimes we will be placed in this situation where our faith will be tested to compromise. Pero si Daniel at yung 3 niyang kaibigan, pinakita nila, mas tapat kami sa Diyos kaysa sa Diyos ng iba. Amen? Kasi this is all about the battle of the gods. Sinong Diyos ang sasambahin mo? Actually, yung pagpapalit ng pangalan nila ay pagpapalit din ng pangalan doon sa mga Diyos na sinasamba doon sa Babylonia. Yung name na Belteshazzar came from the God, the Baal, no? Something like that, no? There's something, pangalan, ang mga Jewish people, very very particular yan sa pangalan. Bawat pangalan nila may ibig sabihin. Halimbawa, yung Daniel, ang ibig sabihin niyan, God is my judge. Tapos papalitan na para ka kay Baal. Kita niyo yun? Binabago ka. Now, dito sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, huwag ka nang bumalik doon sa Babylonia. Huwag ka nang bumalik sa Ehipto kasi binago ka na ng Panginoon. Amen po ba? Now, don't change your name to a pagan name. God has given you the name. No, ang sabi doon, ikaw ngayon ay isang Kristiyano na. Your life is hidden in Christ. You are a new creation in the Lord. No? The name of Jesus can, kumbaga sa basketball, di ba sa basketball mayroong mga apelido sa likod? No? Ang apelido mo? Christian. Kahit saan ka magpunta, Kristiyano ka. Kristiyano ka. Kristiyano ka. Huwag mong papalitan sa sistema at pangalan at tawag at bansag ng mundo ang pangalan mo bilang magiging isang Kristiyano. Amen po ba? That's why the name is so important for them. Pero sila ay patuloy na naging matapat sa Diyos at pinakita nila ang kanilang integridad. So look at Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine. You see what will happen to him? Kapag kinain niya yung food
at ininom niyo yung wine doon, madidefile, madudungisan, madudumihan sila. Ilan sa atin yung tumatanggi sa mga barkada kapag pre, okay, isang shot lang. Di ba? Pre, ano lang naman to maliit lang naman to. Amen po ba? No, light lang naman. Ano ba naman yun? Light lang naman Pastor, masyado namang mahigpit. Mga ganon di ba? Oh, light. Saan ba nagsisimula yung malaki? Di sa maliit. But Daniel and his 3 friends showed their faithfulness to God and their integrity. Pero may wisdom Hindi nila pinahiya yung nag-offer sa kanila. Hindi, parang yung harsh yung kanilang respond. Makikita nyo pa rin yung wisdom ng Lord kila Daniel kung paano nila na i-switch yung situation na hindi nahalata nung eunuch. Glory to God. So, Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. So, kasi nandun sila sa lugar na yun Kapag nag-react sila ng hindi maganda, delikado din. Pero ang Diyos, lagi may kaparaanan. Amen po ba? Because these four Hebrew young people, I believe in my heart, they know their God and they are prayerful. They were known to be prayerful people. Makita niyo yan sa mga sumusunod na mga chapters. Okay? Sabi dito sa Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain o iinom ng inumin na galing sa hari upang hindi siya marumihan. No? Mahalaga po yung tinatawag na pagpapasya. Sabi mo sa katabi mo, pagpapasya. Kasi ang magpapasya, ikaw. Hindi magpapasya ang Diyos sa'yo. Ikaw ang magpapasya, nasasabihin mo, no. Amen po ba? At ang marunong magpasya ay mayroong pagpipigil sa sarili na nanggagaling sa Diyos. So, ang sabi po dito, pinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain o inom ng inumin na galing sa hari upang hindi siya marumihan. Kasi alam niya, marurumihan ang kanilang pagkatao kapag nag-compromise sila. Buti na lang sa panahon natin, we are under the dispensation of grace. Pero don't ever abuse the grace of God. Kasi sabi sa Book of Proverbs, sino man yung paulit-ulit na pinaalalahanan at merong stiff neck will suddenly come to destruction and that without remedy. Amen po ba? Never abuse the grace of God. Eto, bago pa sila mahulog sa bitag at sa kapahamakan, they stood. No? Pinakita na nila yung kanilang katapatan sa Diyos at ang kanilang integrity. Kaya ang ginawa dito ni Daniel, nakiusap siya sa punong tagapangasiwa na payagan siyang wag bigyan ng pagkain at inuming iyon. Okay? Lesson number 2 na makikita natin dito. Mabilis lang po itong lesson na ito because na-impress lang ang Panginoon sa atin kasi nakikita po natin na napakahalaga po ng faithfulness to God and integrity.